etong isang patunay na talagang hindi na kinikilalang Senate President. Ito pong si Alan Peter Cayetano at wala nang saysay yung kanyang ipinaglalaban. Sa madalit salita, wala nang pag-asa. Etong si Alan Peter Cayetano sa kanyang mga pinagsasasabihan na siya pa rin ang dapat kilalanin na Senate President. Dahil nga mga kababayan, dito po sa nakita po nating balita na kung saan, ayon po dito sa Bilyonaryo News Channel, Land Bank inilipat na kay Acting SP Win Gatchalian ang otoridad sa pagpirma ng payroll ng Senado. Ibig sabihin, siya na ang kinikilala ng Land Bank mga kababayan na dapat pumipirma ng sahod ng mga empleyado ng Senado. So ngayon ito, i-play po natin. Tila hawak na ni Acting Senate President Win Gatchalian ang operational control sa Senado. Inaprubahan na raw kasi. Iyak na si Alan Peter Cayetano. Wala na siyang power, ibig sabihin yan. Hindi na siya ang kinikilala na Senate President. Wala na po siyang power. 'Di ba? Dahil ang kinikilala na nga po na Senate President dito mga kababayan ay walang iba kung hindi etong si Senator Win Gatchalian. Ang kanyang lagda sa pagpapasweldo sa mga empleyado. Ayan, ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Another win for Win Gatchalian tungo sa pagiging lehitimo ng hakbang ng 12. Oy, grabe po itong comment ni Arman. Ni Arman. Sabi dito, I'm INC or INC ako pero solid BBM ako. Ayan, maraming salamat po sa mga kapatid po natin sa Iglesia ni Cristo na nagpapakita po ng suporta kay PBBM kasi yung iba kasi mini-mislead. Sinasabi nila na porket Iglesia ni Cristo, solid Duterte na. Ako po kasi hindi ako naniniwala sa ganyan. Mas naniniwala pa rin ako na marami po sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang Marcos loyalist po talaga. Ano po, so anyway, ituloy pa natin. Ang senador sa bagong mayorya laban sa patuloy na paggigiit ni Senador Alan Peter Cayetano bilang pinuno ng Senado. Ama. Sabi ni Gatchalian, susweldo na ang mga empleyado ng Senado sa Biyernes matapos ilipat sa kanya ng Land Bank of the Philippines ang pagpirma ng payroll ng Senado. Pirmado na raw niya ang automatic debit arrangement ng Senado sa Land Bank para sa mga gastos ng Senado. Bukod sa sweldo, inaasahan na ring maire-release ang efficiency at transportation incentives ng mga empleyado ng Senado na nabinbin dahil sa isyu ng liderato. Maging ang pag-release. Kawawa ka naman, Alan Peter Cayetano, hindi mo pa naranasan sigurong pumirma ng sahod ng mga empleyado ng Senado. Diba kasi wala ka pa naman talagang isang buwan dyan sa posisyon mo. Dapat nga kung tutusin mga kababayan, ngayon pa lang siya mag-iisang buwan eh. Kaso ang problema, hindi niya naranasan yon. Dahil nga, wala pang isang buwan na patalsik na po siya sa kanyang pwesto bilang Senate President. Kasi nga nabakante yung posisyon mga kababayan ng SP. So ngayon, ang nakaranas pumirma ng sahod ng mga empleyado ng Senado at kinikilala na may kontrol ng kapangyarihan ng Senado ay walang iba kung hindi etong si Senator Win Gatchalian. Sa madalit salita, hawak ni Senator Win Gatchalian yung bit ng Senado ngayon. Anyway, tuloy pa natin. Ng MOOE ng mga senador ay aprobado na ni Gatchalian para sa operasyon ng kanilang mga opisina. Malinaw na anya ngayon na kinikilala na siya para magtimon sa Senado. I think that is for me a clear evidence na meron tayong operational control ng Senado. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang pagigit ng kabilang kampo. Inanunsyo ni Senador Dante Marcoleta na kansilado na muna ang nakatakdasaan ng pagdinig ng kanyang Subcommittee on Flood Control Scandal ngayong Huwebes. Hindi dahil sa pagkilala sa bagong liderato, kundi bilang konsiderasyon daw sa relief efforts kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. Ihaharap pa naman daw sana nila ang karagdagang 14 pang Maleta Boys. Pero sabi... So parang ang mangyayari dito, dapat may hearing pala. Ano bang araw ngayon? Ayan, dapat pala kanina may hearing si Rodante Marcoleta at ang kanyang resource person yung kagrupo or ibang kasamahan nito pong 18 nagpakilalang kargador ng maleta, madadagdagan nga lang ng 14 at yung second batch dapat yung ilalabas nila. Kaso nga lang ang problema, hindi po natuloy. Dahil nga daw,
sa mga sinasabing ito ni Rodante Marcoleta na mga dahilan. hanggang 14 pang Maleta Boys. Pero sabi ni Gatchalian, si Senator Erwin Tulfo lang ang maaring mag-anunsyo ng susunod na Blue Ribbon hearing bilang bagong chairman. Tama. Si Senator Erwin ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee and siya lang ang pwede magpatawag ng hearing. In fact, nung nagpatawag siya, in-invite naman itong 18 bodyguards to join the hearing. Nasa loob nga sila ng building eh. Sana nag-join na lang sila ng hearing para diretsyong matanong sila ng mga senador. No? So we'll wait for Senator Erwin to call for a hearing. Sabi pa ni Gatchalian, sumagot na ang Senate Secretary ni Senator Cayetano na si Attorney Jose Luis Montales para sa pag-turnover ng mga dokumento kay Attorney Renato Bantog Jr. na siyang naihalal na Senate Secretary ng bagong Senate Majority. Aray mo! O ano, yan! Kung hindi nila kinikilala, bakit nila ibibigay yung mga dokumento dun sa inihalal ni Senator Win Gatchalian na Senate Secretary? Diba? So, ibig sabihin, kinikilala na nila etong liderato mga kababayan ng Gatchalian Block. Dahil nga, bukod sa kinikilala ng mga kababayan nito mga nasa sa loob ng Senado, maliwanag din naman na talagang dumaan sa tamang proseso etong ginawa nila. At may sapat silang quorum mga kababayan nung ginawa po nila yan. Nanindigan si Gatchalian, iisa ang Senado ng Pilipinas pero may dalawang paksyon. Ang grupo ng 12 mayorya at ang 10 na grupo ni Cayetano. Tama. Ganoon pa man, bukasan niya siya sa pakikipag-usap kay Senator Alan para sa ikabubuti ng Senado bilang institusyon. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Tsaka mga kababayan, ito nga yung isang patunay na talagang kinikilala na yung liderato ni Senator Win Gatchalian. Dahil kung makikita nyo, nung nagkita etong si Senator Win Gatchalian or etong si Acting Senate President Win Gatchalian at saka po itong si House Speaker Bogie D, talagang maliwanag na sinabi ni Senator Win Gatchalian na sana maging magpartner sila sa paglutas ng problema ng ating bansa. At saka sa mga trabaho na magagawa pa nila mga kababayan para matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. So ito, i-play po natin. Speaker, my partner, Looking forward to working with you. Itong endorser mo. ako din nag-endorse dito. Dalawang endorser niya. Dito, tabingin. Let's go. May picture po dito. Partner, looking forward. Masakit yan sa mata ni Alan Peter Cayetano. Ayaw niya makita yan kasi kinikilala ng kamera yung liderato ni Senator Win Gatchalian. Siguro nasa isip ni Alan Peter Cayetano, dapat ako yung naandi dito Dapat ako yung nakikipag-usap kaya House Speaker Bogie D at hindi si Win Gatchalian. Pero ngayon, si Senator Win Gatchalian na yung kinikilala at kinakausap ni House Speaker Bogie D mga kababayan. At talaga maliwanag naman na sinabi dito mga kababayan ni Senator Win Gatchalian or ni Acting Senate President Win Gatchalian na looking forward siya sa mga trabaho nila ni House Speaker Bogie D para tulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. To working with the House of Representatives. Galing rin ako sa House for 2 terms at eto matagal ko ng kaibigan to. Ouch! 2001 magkasama na kami ni Speaker Bogie kaya excited ako makatrabaho. Pagkita tayo sa zona. Dito tayo Sona. Alright. Thank you. O yan, maliwanag na ang nasa likod ni Presidente pagka nagsalita siya sa kanyang sona ay walang iba kung hindi si Acting Senate President Win Gatchalian at si House Speaker Bogie D. Ayan maliwanag Sinabi ni House Speaker Bogie D, magkita tayo sa sona. Diba? Diyan pa lang. Tapos na ang laban. Iyak! Baka taga-suporta ni Cayetano. Anyway, tuloy pa natin. Ano yung pagkakasabi dito? Magkita tayo sa sona. Excited ako makatrabaho. Pagkita tayo sa zona. Dito tayo Sona. Thank you. Alright. Thank you. Thank you. Ayan magkita tayo sa sona. Sakit niyan sa puso ni Alan Peter Cayetano. Parang tumatagos-tagos yan mga kababayan.
'Di ba? Dahil walang ibang kinikilala ngayon eh. Ang executive, ang House of Representative at yung ibang sangay ng ating pamahalaan na House Speaker, na Senate President ng Senado, kung hindi itong si Acting Senate President Win Gatchalian at hindi po si Alan Peter Cayetano. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, kapag matagumpay na nakalipat, allegedly, itong si Letter J, automatic Senate President na, ito pong si Senator Win Gatchalian. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan, etong interview ni Senator Raffy Tulfo patungkol po dun sa 1 hanggang 2 na senador sa minority na patuloy pa rin pong kinukumbinse na lumipat daw po sa simple majority ni Senator Win Gatchalian. So ito, i-play po natin. Sa Senado, mukha bang makakakuha na tayo ng isa pa para maging 13? Kasi sa totoo lang, mahirap talagang kumumbinse mga kababayan ng senador. Lalo na kung ito ay galing sa minority ni Alan Peter Cayetano. Dahil alam naman po natin na yung iba mga senator dyan, kaya natatakot lumipat dahil natatakot silang banatan ng mga taga-suporta ni Sara Duterte. Senator Erwin? Ay, actually, inaantay din natin kung may mga gagalaw galing sa minority papunta sa majority. Kaya ang problema nga, frustrate ng mga kababayan natin paring Alvin kasi sabi nilang gano'n, away ng away, hindi na makapagtrabaho. Sa totoo lang, kaya naka-break kami ngayon, sinidie hanggang July 6. So, wala ka talaga makikita na movement ngayon dahil nga break ang Senado, hindi lang Senado pati Kongreso, so naka-break kami lahat. Kaya yun, walang trabaho. Pero yung pagdating sa quorum, meron naman dahil sa batas 12 kami. So anytime po pwede kami mag-quorum. So yun ang sitwasyon yun. Pero yung Senate Blue Ribbon Committee, Senator, may isa pa kayong hearing na gagawin o pagbalik na lang ng sesyon? Hindi pa actually yung ginawa namin nung nakaraan, meeting lamang yon paring Alvin kasi ayon sa alituntunin, ayon sa rules ng Senado sa mga komite, kailangan mo nang ibuo yung komite sa floor. Ika nga, nandyan yung mga senador. Hindi ka pwedeng basta-basta magpahiring na lang, turo yung presiding officer, ikaw yung chairman, ikaw ang member, hindi ganoon. Kailangan pag-usapan sa floor, i-elect yung chairman, vice chairman, tapos yung mga member. 17 ang total. So, hindi mo po pwedeng sabi ni Kuya Kai, tanga ka lang kaya di mo naiintindihan. Baka pagka nakalaban mo ko ng talastasan, dumugo yung utak mo. Mahirap pagsalita ng ganyan laban sa iba. sabihin na okay na, hearing na tayo. So hindi ka makapag-hearing hanggat hindi pa napag-uusapan sa session hall yan, sa plenary hall, ang isang committee. So, hindi pa siya nabubuo actually yung mother committee. Kasi kailangan talaga mga kababayan ng 17 members yan na assorted, ika nga, yung galing sa minority at galing po sa majority. Pagka nabuo na yung 17, automatic pwede na sila mag-conduct ng hearing. At yun, masasabi po talaga na legal yun. Kaya yung ginawa namin nung nakaraan, ito yung meeting pa lamang organizational, pero hindi mo pa talaga masasabi na hearing kasi nga hindi pa siya buo, ilalabag sa alituntunin. Yun ang problema dyan. Kagaya nung ginawa nung kabila na nagpa-hearing daw sila, wala naman sa ikang alituntunin yun. Kailangan idaan mo na sa floor. Tapos yung mga bisita, dapat bigyan mo din ng kopya yung mga members bago mo ibigay sa media. Nangyari, baliktad rin. Nauna muna yung media na bigyan ng kopya ng mga imbitado kaysa doon sa mga miyembro. Tama. Kung magabaliktad, ano po, ito pa lang si Congressman Alejandro Laviste ay sumulat po sa inyo, handa raw sa tumulong sa Blue Ribbon. Ano naging sagot niyo po sa kanya, Senator? Okay lang naman yun, parang Alvin, everybody is welcome. Pero depende naman doon sa mga sasabihin kasi baka nakakalimutan ng mga kababayan natin na isumiti na ni Senator Lacson yung kanyang chairman's report sa ombudsman. Yung mga hiniring, kung matatandaan mo ito mga nakaraan. At saka ito, tandaan nyo, kung gusto talaga ng DDS block or na itong Duterte block dyan sa Senado na mailabas po ang katotohanan, bakit hindi po sila pumirma dun sa committee report mga kababayan ni Senator Ping Lacson? Ang problema, kaya ayaw po nilang pumirma dahil ang karamihan nga sa mga tatamaan nung naging investigasyon mga kababayan ni Senator Ping Lacson ay galing po sa grupo mismo ni Alan Peter Cayetano. Dahil nga, yun ang mga taong idinadawit talaga ng mga taong sangkot sa maanumalyang flood control. Kaya po hindi pumirma. Yung iba, ang nakakapagtaka nga dito, yung gusto mag-conduct ng hearing, dyan po sa grupo ni Alan Peter Cayetano, yan din yung mga taong ayaw pumirma.
sa committee report ng Blue Ribbon ni Senator Ping Lacson, mga takot na madawit ang pangalan. Kaya nga para sa akin mga kababayan, tama lang na ito pong si Senator Erwin Tulfo ang humawak ng Senate Blue Ribbon Committee para mailabas yung katotohanan katulad ng ginawa ni Senator Ping Lacson. Kasi dito, maliwanag naman na iniimbitahan ito pong si House Speaker Martin Romualdez at yung iba pa mga napangalanan para ipaliwanag ang kanilang mga sarili. Sino-sino mga lumutang na mga pangalan dyan, yun ay ipinasa ni Senator Lacson na doon, mga senador, mga congressman, ipinasa na sa ombudsman. Ngayon, magiging sitwasyon dyan, kung may mga testigo na ituturo na naman yung senador, yung congressman, sa parehong kaso, redundant na, di ba? So, Tama. ang gagawin na lang ng Blue Ribbon, ipapasa na lamang yun sa ombudsman para additional nila. Kasi kami naman na paring Alvin, nag-iimbestiga ang Blue Ribbon, hindi para sa prosecution, para makulong. Ang investigasyon ng Blue Ribbon ay para makagawa ng mga batas, para in aid of legislation. Tama. So kung may mga additional evidence ka, ipasa mo na doon sa ombudsman para mapag-aralan ng ombudsman at ipasa niya sa Sandigan Bayan para may strong case sila, mas matibay na evidence. Sabi nga ni Berto, malapit na magsiwalat si Diskaya, start daw ng 2016, damay-damay na daw. Kaya panawagan ko sa BJMP, PNP, AFPA, NBI, DOJ, bigyan ng mahigpit na seguridad itong si Diskaya kasi baka masingitan kayo hindi makapagsalita. Kasi alam nyo mga kababayan kung bakit dumating sa point na nasabi po yon ni Corly Diskaya. Kasi nung una daw nakasaganahan mga kababayan, may mga kasama siya. Pero ngayong walang-wala na siya, iniwan talaga siya sa ere. Kaya nga damay-damay na daw, magsasalita daw siya, lahat ng nalalaman niya. Allegedly, mga kababayan kung totoo man yung sinasabi niya. So anyway, ituloy pa natin. Siya hindi yung dyan na naman sa Blue Ribbon, pag-uusapan na naman ay nagiging telenovela. Actually, tawag na sa amin yung Senateplex dahil wala makitang magandang drama. So dito sa Senate pinapanood ngayon. At saka baka kasi maging venue lang din para mag-grandstand, gagamitin lang yung committee nyo. Iyon na nga yung sinasabi natin, kagaya ng nakaraan ay nagpa-hearing daw sila, pagkatapos wala naman yung secretariat, wala yung recorder, wala lahat, sila lang, so parang presko na nangyari. Doon nga nangyari, parang grandstanding ang nangyari doon sa hearing. Kasi Tama. hindi talaga siya officially pumasok sa records ng Senate. Pag nag-hearing Ay, shoutout kay Kiss muna ka dapat, papasok sa records ng Senate yan. Opo. Pero ito ka muna, Senator, di ba yung sabi, para ilang senador na nagsabi na mayroon pang isang tatalon papunta po sa inyo. Anong balita doon? Inaantay yun. Actually, yung mga senior members po na majority nang nakakakilala doon, tayo bagito pa naman dyan. So, sila, kasi parang Alvin, baka nakakalimutan ng mga kababayan natin. Sa Senado kasi, magbabarkada yan magbabarkada, magkukumare, may mga alam ako dyan magkumpare, yung isa sa kabila, yung isa dito. So, nag-uusap yan. Pare, dito ka na, sama ka na sa amin. Di, ayoko. Ganon din magbabarkada, di ba? Kaya yung kay Senator Cheese, mga barkada niya dito sa majority, ang kumumbinsi sa kanya, pare, dito ka na. Pare-pareho naman tayo. Ayaw mo rin pala na wala kayong ginagawa. So, lumipat si mama. So, magkakaibigan yan yung pag-uusap, yung pagkukumbinsi, normal yun. Kinukumbinsi ngayon, pagkarinig ko, may kinukumbinsi nga sila, isa o dalawa katao dyan sa minority na lumipat ka na kasi ayaw mo naman na nakatenga ka lang, nakaupo, nahihiya ka na rin. So, sumama ka na sa amin. So, ongoing. di ba? Ang una nagiging problema dyan kaya lumilipat yung iba mga senator dito po sa simple majority dahil gusto na nilang magtrabaho. Diba? Katulad mga kababayan, ito ang isa sa nakikita natin dyan na baka one time biglang mahipa ng hangin, magbago ang isip, ay etong si Senator Bongo. Kasi si Senator Bongo po talaga, yan po mga kababayan ay nakafocus po sa trabaho. Ngayon, kung hindi siya makakapagtrabaho dahil po dito kay Alan Peter Cayetano, malaki ang posibilidad na piliin niya mga kababayan na lumipat sa kabila para maipagpatuloy yung kanyang trabaho. Yan yung nakikita ko dyan. In my personal opinion mga kababayan Kaya nga hindi na rin nakakapagtaka kung isang araw makita natin na tumalon din itong si Bongo papunta po dun sa simple majority. Yung tinatawag na paghihikayat doon sa ilang miyembro ng minority. Hindi nyo pa po ba alam, Senator Erwin, na nahack daw yung Senate website? Kung ano-anong kabastusan ang nakapost, Senator? May ads pa. Anyway, shoutout po sa inyo Thank you po sa mga nagla-like po Maraming salamat po. Nasa out of town ako ngayon paring Alvin. So,
Actually, hindi ko alam kung ano nangyari. Pero alam mo naman kung sinong gagawa niyan na talagang, alam mo naman, talagang patuloy ang paninira ngayon. At marami mga kababayan natin na nabubuisit na eh. Hindi lang pro Marcos, hindi lang pro Sara, lahat nabubuisit na dahil walang nagagawa. Pero in reality pa rin, Alvin, bakasyon kasi kami ngayon hanggang July 6. So, talagang walang movement ngayon sa Senado. Pero ito lang ngayong away ng away, hindi natatapos. Nakakahiya naman. Sinilip ko agad yung picture mo eh. Baka kako, pinakialaman at kung ano-anong ginawa sa pang-awa. Mukhang okay naman. Okay naman yung mga Mukhang, photo. alam mo, nasanay na tayo sa nabugbog tayo. Pero alam mo naman, kung isang grupo lang naman yun, ang tulad na sinabi ko, may lumabas na naman, may nagsalita na magbibisi presidente. Ulitin ko parang Alvin, with your indulgence, hindi po ako tatakbo na Pangulo, Vice Presidente. Magulo eh. Dito nga sa Senado, napakagulo na, papasukin mo pa yung buhay ng pagiging Presidente, Vice Presidente. Mahirap po yun. Masaya na ho tayo dito at ang aking pamilya. Mo nakalagay, Alright. no? Asa na ba yun? Kailan baka mabasa ko kasi yung bastos eh. Kung ano-anong nilalagay ng mga news item, masita pa ako. Nasaan, Camille? Your system has been tralala. Yung system has been tralala. Ay naku, kung mga kalokohan. So anong gagawin nyo dito? At sinong hinalam mo may gawa nito? Isang grupo lang yan, siyempre. Yung gusto talagang sirain ng institusyon. Kami naman, ayaw naman namin. Siguro kung ikaw ay miyembro ng isang institusyon, parang Alvin, kaya ikaw, miyembro ka ng DCMM, siyempre pangangalagaan mo yung pangalan ng organisasyon, ng inyong kumpanya, di ba? Pero kung talagang disgruntled ka na at ayaw mo nang, wala ka nang pakialam, di masira ang institusyon, sirain ko na lang ito. Dahil tatanggalin naman nila ako sa programa na ito. Parang gano'n, parang tama. pero wag naman gano'n kasi nadadamay lahat, nadadamay yung 22 na mga senador. Opo, isa na lang, Senator Erwin. Sa inyong palagay, mga kababayan, sino yung nasa likod ng paninira at pag-hack dito po sa website ng Senado? Comment nyo sa ating comment section, wag kayong mahiya. Kasi alam ko naman, kilala nyo kung sino yun, yung hindi matanggap yung pagkatalo. Nabalitaan nyo po yung dalawang atleta na taga-Ateneo. Ano po? Yung camera kasi mukhang magsasagawa po ng inquiry. Ano po? Anong comment nyo dito? Anong reaksyon ninyo sa pagkamatay ng dalawang atleta at magsasagawa ba kayo ng investigation? Kailangan siguro, hindi ko lang maintindihan kung bakit nandoon naman anong klaseng training yan. Tama naman yung basketball, hindi swimming, hindi pagiging swimmer ang pinasok ng anak ko. Well, may mga balita na ako. Siguro yung Committee on Sports ng Kongreso ay ng Senado ang makialam dyan para tanungin, ano ba talaga? Anong klaseng training? Kasi alam ko may mga ibang schools na gano'n nga sa tubig para tumaas ang lundag, paring Alvin, nilalagyan ng parang pabigat. Pero paring Alvin, sa swimming pool at may mga lifeguard. Tama. Para may disgrasya, may ahon ka agad. Ito paring Alvin, dagat eh. Tapos kung pansinin mo, ang lakas ng alon, talaga mahirapan ka yung undercurrent, ika nga. So, basic yun yung undercurrent. Sa ibabaw, medyo ma-okay, pero sa ilalim, siguro, pinalulundag-lundag sila. Pag bagsak nilang gano'n, nadala na ng current. Yun lang ang teorya ng ilan. Kaya yung mga school, sa swimming pool ginagawa paring Alvin. Tapos doon Tsaka itong pangyayaring ito, mga kababayan, sa dalawang estudyante ng Ateneo, ginagamit po yan ng mga DD-shit, na propaganda para po siraan ng gobyerno. Sinasabi pa nga nila na wala daw malasakit etong si Senator Bam Aquino at saka daw po itong si Senator Risa Hontiveros na kapwa graduate diyan daw po sa Ateneo, naunahan pa daw ni Robin Padilla na bumisita doon po sa mga binawian ng buhay. Pero kung titingnan po natin, mga kababayan, dapat bilang pagrespeto doon sa pamilya, hindi na po dapat ginagamit sa pamumulitika yung mga ganyang klase ng usapin. sila sa gilid, nakahawak sila sa parang sa gilid, tapos pag sinabing jump, lulundag. Kaya kung hindi makaahon ka agad, may mga lifeguard na iahon sila paring Alvin. So dapat talaga maimbestigahan din ito. So ano sa palagay mo? Dapat ba imbestigahan ng Senado Ay, ito? oo, tama yung nanay. Anong klase? Hindi naman pang lifeguard yung kanyang training, pang lifeguard eh. Yung kanyang training pang swimming, pang Olympics yun eh. Basketballista ito, sa lupa ito naglalaro, hindi sa dagat. Tama. Pero meron sigurong water basketball po pwede, pero dito medyo hindi yata ako sang-ayon, parang Alvin. Dapat ang tanong kasi dyan, bakit doon sa dagat? Pwede na, may swimming pool naman sila doon sa school nila. Yun lang yung sistema natin. So, yung gusto nating malaman, ano ba talaga? Diba? Sino bang Committee on Sports sa Senado? Isa pa yan, wala pa nga. Kaya wala pa. medyo nabubuo. Kaya nga paring Alvin, medyo magulo. Yun ang sinasabi. Hindi naman po pwedeng elect ka lang ng elektoro lang ng turo si pro tempore, si Sen Gatchalian. Hindi naman po pwede. Kailangan i-elect yan doon. Nominate, ganito. Alvin El Chico. If there's ganun, parang magkukomento, walang kukontra, then yung nomination is approved. Parang ganun. Yan, sinisilip ni Camille yung website ninyo. Wala na. Nakalagay, the website is temporarily available. Tuluyan ng tinake down, Senator. Oo. At naghahanda kami ngayon kasi may threat nga na
madaming tao darating ngayon dyan. Thursday may panawagan doon sa parang group chat na nagtatawag na magtipon-tipon niya sa harap ng Senado. Yung sinasabi ng NBI na may threat na darating dyan at manggugulo umano. So, yung sinasabi ng mga Intel report, sabagay Intel pa lang naman talaga ito. Pag sinabing Intel, continuous verification, na may kaguluhan. So, today, work from home ang mga empleyado, Thursday at saka Friday. Bukas naman kasi Independence Day. Tama. Sige sir, maraming salamat po. Mabuhay po. So abangan natin mga kababayan bukas kung ano nga ba mga posibleng mangyari diyan po sa Senado kasi may mga threat nga daw po na lulusubin mga kababayan ito daw pong Senado. So tingnan natin kung ano yung mangyayari bukas diyan po sa Senado. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano pa masasabi ninyo, hingil po dito sa balitang ito na tinalakay po natin na kung saan mga kababayan maliwanag na nakikita na natin ngayon kung sino nga ba may hawak ng kapangyarihan diyan po sa Senado at maliwanag na yan po ay walang iba kung hindi etong si Senator Win Gatchalian. Ano po, etong si Acting Senate President Win Gatchalian mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.